This is a good reminder that our life is more than one season. And we must embrace all seasons of our life if we want it to be more fulfilled. Mga kapatid, gusto niyo po bang maging ganap ang inyong karanasan sa buhay? Huwag niyong itatanggi ang mga panahon ng inyong paghihirap. Kailangan natin tanggapin, yakapin at pagdaanan lahat ng panahon ng ating buhay. Kaya meron sa atin nag-aalala, nalulungkot, nadidepress, nagsasawa, sumusuko. Kasi kala nila iisa lang ang panahon ng buhay. Ang buhay ay higit sa isang panahon. Umiikot ang panahon sa ating buhay. Kung paano ang panahon sa ating mundo ay umiikot din. May tag-init, may taglamig, may taglagas, pero meron din pag-ani. Your life is more than one season. And if you want your life to be complete, you must accept all seasons. Tandaan niyo po ito. Hindi ibig sabihin na sa panahon na ito marami kang utang, marami kang binabayaran, hanggang pagtanda mo o bago ka mamatay, babayad ka pa rin ng utang. Mababayaran mo lahat yan. Maniwala ka. Amen? Hindi ibig sabihin na nasa panahon ka ng broken relationship na hindi ka na magiging masaya at payapa. Ano man ang nasira ay mabubuo muli sa oras at panahon ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na kayo pong mga nagtatrabaho, nakalayo sa inyong mga pamilya, ay forever nang papagod, nagpupuyat, nakalayo sa kanila. Darating din ang panahon, kayo'y makakaipon, na kayo'y uuwi, na matitikman nyo ang bunga ng inyong kapaguran. Kung paano din sa mga bata, gusto man nila hindi, matatapos din sila sa kanilang pag-aaral. Makakagraduate ka rin, makakapasa ka pa rin sa board exam, makailan ka pang try o paulit-ulit mo mas sinubukan na mag-exam. Kailan ka hindi mag-graduate? Kailan ka hindi matatapos sa iyong pag-aaral? Pag huminto ka, pag sumuko ka na. Amen? Kung ikaw man ay dumadaan sa panahon ng sakit at karamdaman, huwag kang susuko. Kumapit ka sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya dahil meron pa ring paghilom. Darating ang panahon, lalakas ka din, gagaling. Mga kapatid, ang buhay, ika nga, ay weather lang. Kung sa buhay, nag-iiba ang panahon, ang mabuting balita, ito, ang Diyos, hindi siya nag-iiba. Kung ang oras ay nag-iiba, pagmamahal ng Diyos sa atin, ang Kanyang tulong, hindi ito mag-iiba. Kung ang panahon, ang oras, nauubos, hindi mauubos ang awa, ang kagandahang loob ng Diyos sa iyo. Tandaan din po natin na huwag mong ikahihiya ang panahon ng iyong lungkot. Do not be ashamed of your season of tears, of sadness and sorrow, because those who cry today will someday reap in joy. Alam niyo po, may panahon sa aking buhay, ikukumpisal ko po sa inyo, na kinahiya ko po ang aming paghihirap. Kinahiya ko po nung bata ako na ang baon ko ay itlog lang. Papakuluin po ng aking ina yung itlog, lalagay po sa plastic yelo. Nahihiya po akong ilabas yung itlog kasi yung aking mga kaklase, ang sasarap ng baon nila. May chichirya sila. Buti pa sila. Kinahiya ko din po sa aking buhay na pag gusto naming kumain sa fast food, kami po ay naghahati lang ng hamburger ng aking kapatid. Kinahihiya ko po sa aking buhay, kinukumpisal ko. Anong nag-aaral ako, nakaunti lang ang aking damit. Buti pa ang aking mga kaklase, pag hindi naka-uniforme, ang gagara, ang gaganda ng kanilang mga damit. Kasi kung hindi po magpapasko, hindi ako makakabili ng bagong damit. Pero alam niyo po, kailangan ko palang pagdaanan ng mga bagay na yon. Dahil yung mga panahon ng paghihirap ay panahon ng pagpapalakas sa akin. At hindi ko alam, ay dahilan pala ang Diyos. Bakit kailangan ko pagdaanan ang mga panahon ng paghihirap? Opo, ang aking baon ay itlog lang. Pero at least, healthy po ito. Di po ba? Alam niyo po bang mga bata ngayon, ang dami na po may sakit
ang dami po may cancer. Anong sabi ng mga doktor? Dahil sa kinakain ng mga bata. Papasalamat po ako sa paghihirap namin kasi kung meron kaming pera noon, puro na lang chichirya ang aking kinakain, baka nagkasakit ako nung ako'y bata pa. Opo, hindi man kami mayaman, gahati kami sa hamburger. Pero hindi ko makalimutan yung bonding namin bilang isang pamilya. Pagkatapos naming kumain, wala kaming pera, doon lang kami sa playground kasama namin ang aming mga magulang. Alam niyo po, kahit nakakaunti yung damit ko nung bata ako, ngayon, hindi po ako bumibili ng damit dahil ang dami pong nagbibigay. Hindi ko man po hinihingi. Ang dami ko pong white t-shirt, ang dami ko pong mga polo, dami ko pong pantalon. Tignan nyo na, hindi hinayaan ng Diyos na makaranas ako palagi ng panahon ng paghihirap. Hindi pagkatapos ng paghihirap ay may panahon ng sagana, panahon ng tuwa, panahon ng saya. Amen? Napakaganda po ng isang kasabihan. No rain, no rainbow. Pag kayo po ay nalulungkot, pag malapit na kayong sumuko, tandaan niyo po yan. No rain, no rainbow. Kung walang pag-ulan, wala kang makikitang napakagandang liwanag ang bahaghari. Magandang itanong, nasaan na ba ako sa panahon ng aking buhay? What season in my life am I experiencing now? Both good and bad comes from God. Kung kayo po ay nasa panahon ng sagana, magpuri kayo at magpasalamat sa Diyos. Mag-ipon kayo, pero naway matuto din kayong magbigay. Amen? Kung nasa panahon kayo ng taghirap, huwag naman kayo sanang aksaya. Matuto kayong magtiis, pero manatili kayong tapat sa Diyos. Tandaan mo, numan ang iyong nararanasan, lahat ng yan ay galing sa Diyos. May katotohanan, ang lahat ay grasya. Everything is grace. Manatili ka dyan sa karanasan na yan. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko. Kaya sa anumang panahon ng ating buhay, may hirap man o ginhawa, lungkot o tuwa, sana hindi tayo magbago. Manatili tayong tapat sa Diyos. Bakit hindi dapat natin lagyan ng deadline ang mga pangarap natin? Madami kasi sa atin nagmamadali. Binibigyan ng schedule o petsa ang ating mga pangarap. Pag hindi pa agad dumarating yung ating mga pinapangarap, ating mga panaginip, ating mga pinagdarasal sa Diyos, madalas sumasakit ang ating loob, nawawalan tayo ng gana, at marami dyan nawawalan din ng pag-asa. But I tell you, my dear friends, please, do not put a deadline on your dreams. Bakit? Kasi una, nakakamatay ang deadline. Sa salita pa lang nga Di niyo po napansin? Deadline. Pag binibigyan mo ng oras, ng panahon, yung iyong mga pangarap, panaginip, yung iyong mga dasal, unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. Dahil pag nagmamadali ka, inuubos mo ang iyong lakas, ang iyong buhay para makamtan mo yung iyong panaginip at pangarap. Pero hayaan mo lang ang Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya. Imbis na bigyan mo ng deadline ang iyong mga pangarap, bakit hindi mo dagdagan ang iyong pananampalataya? Amen? Pero pangalawa, pag nilalagyan mo ng deadline ang iyong pangarap, nai-stress ka, mapapagod ka, malulungkot ka. Amen? We get disappointed whenever we do not get what we want. Huwag mo sasabihin na, dapat pag 25 years old na ako, meron na akong sasakyan. Yung iba sinasabi nila, dapat pag 30 years old na ako, nakakapag-travel na ako, nakakapagbakasyon na ako. Yung iba sinasabi nila, dapat bago ako mag-40, tapos na yung bahay namin. Yung mga iba nga, 45 years old na, wala pang asawa. Yung mga iba nga, 50 years old na, wala pang anak. Aanuhin mo yung yumaman ka ng 30 years old, pero after 5 years, matutuklasan na may sakit ka pala. Aanuhin mo kung makakamtan mo yung iyong pinagdarasal na dream house o vacation. Yun pala, wala palang 3 years, mauuna ka na pala. Do not stress out about the things that you want.
Because God knows what is the best for you. Amen? Hayaan mo ang Diyos, siyang kumumpas. Hindi naman po masama ang mangarap. Ang masama ay yung nagpapaka-stress tayo, nagpapakapagod tayo, at ginagawa nating malungkot ang ating mga sarili pag hindi natin nakukuha yung ating gusto. Amen? Mag-ingat kayo dahil isa yan sa pinagmumulan ng ating lungkot, ng ating stress at disappointments. Pero pangatlo, wag mo lalagyan ng deadline mga pangarap mo kasi may sariling oras at panahon ang Diyos. Napakaganda nga na nakasulat sa libro ni Propeta Isaias. Sabi niya, at the right time, the Lord will make it happen. Sa tamang oras at panahon. Hindi dun sa oras at panahon na gusto mo. Dahil mas maganda ang plano ng Diyos. Yung plano mo, yung gusto mo, katiting lang yan. Nang hinahanda ng Diyos para sa iyo. Tingnan nyo naman, itong si Abraham. 99 years old nung tinawag siya ng Diyos. 99 years old nung nagpakita ang Diyos. 99 years old nung binigyan siya ng anak. Ganyan din yung kanyang asawa. 90 years old si Sarah nung nabuntis siya. Sumusuko na nga sila Ayaw na nila. Pero hindi ito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa Diyos. Tungkol ito sa plano, sa napakagandang plano ng Diyos. Kaya nga, palitan mo yung iyong lungkot sa tuwa. Imbis na mag-alala ka, dapat maging excited ka. Pag hindi pa dumarating yung iyong hinihiling, anong ibig sabihin? Mas maganda, mas malaki, at mas nakakamangha na grasya ang tatanggapin mo. Hindi niyo po ba napansin sa buhay, pag nagkaroon ka ng problema, sunod-sunod, di po ba? Minsan nagrereklamo tayo sa Diyos, Lord, bakit naman? Meron na nga sakit, wala pa akong trabaho, kakaunti na lang ang pera, nag-aaway-away pa sa pamilya, hindi magkasundo. Tama nga yung kasabihan, hindi po ba? When it rains, it pours. Pag umulan, bumabagyo. Pero tandaan natin, ganyan din pagdating sa blessing ng Diyos. Pag dumating naman yung grasya niya, bagyo din ang kanyang bendisyon at pagpapala. Sunod-sunod. Ang ganda nga nung nabasa kong quotation If today is a bad day, tomorrow will be worse. Hope that the day after tomorrow, there is sunshine. Oo, maaaring magkakasunod yung problema. Pero pagkatapos naman ng sunod-sunod na pagsubok, meron din sunod-sunod na pagpapala at blessing sa Diyos. Anong kailangan nating gawin? Maghintay at magtiwala. Huwag kang susuko na maghintay. Huwag kang susuko na maniwala. Wait as long as it takes. Believe as long as it takes. Because when God blesses you, it overflows. Pag nagbibigay ang Diyos, hindi katiting, umaapaw. Marunong ka bang maghintay? Kaya mo bang hintayin? Kung hindi, magpatulong ka sa Diyos. Alam niyo po, yung tatay ko, buong buhay niya, di naman successful yan. Nakwento ko na sa inyo, alam niyo naman, nag-aaral pa lang ako sa seminaryo, nawalan na ng trabaho. Siguro po, pagsubok din ng Diyos yun. Ganyan talaga pag meron nagpapari sa pamilya. Susubukan at susubukan ito ng Diyos. Talaga pong gumapang kami financially. Iba-iba yung naging trabaho ng tatay ko. Sinubukan po na mangontrata. Hit and miss. Pag minsan nakakatsyempo, sakto lang. Sakto na makakain kami. Sakto na may pambayad ng kuryente. Sakto na merong maibigay sa amin para sa aming pag-aaral. Buong buhay po niya, di naman siya naging successful, naging matagumpay. Sakto lang. Tagal nga na nagdarasal, sana makakuha ng break. Pero nakakapagtaka,
Bakit ngayon na kung kailan senior na siya? Aba, ngayon nagsusunod-sunod yung mga trabaho. Ngayon nagsusunod-sunod yung mga project. Misa nga, sinasabihan siya ng mga iba, senior ka na. Tapos na yung mga anak mo. Di ka na kailangan magtrabaho. Pero hindi naman po tungkol sa pera yun, di po ba? Aanuhin mo yung buhay, wala kang ginagawa. Anong kahulugan ng buhay mo kung walang bunga? Pero yun nga nakakapagtaka. Bakit kung kailan matanda na, senior na, diyan palang lumitaw yung mga project, sunod-sunod pa. Ito ay dahil sa pinagkaloob ng Diyos. Many are the plans of man. Sabi nga sa Biblia, but what prevails is the plan of God. Kagusto natin na sana doon sa ating plano, doon sa ating kalendaryo, doon sa ating schedule, may deadline tayo para sa ating mga pangarap, para sa ating mga dasal. Pero tandaan mo, bandang huli, ang masusunod at masusunod pa rin ay ang deadline, kalendaryo at schedule ng Diyos. Please remember this. Struggling is not a sign of losing. Ang mga nahihirapan, hindi ibig sabihin bigo at talo na. When you are struggling, it does not mean that you are losing. Halimbawa na lang po, ang mga bata, ang mga estudyante, mahirap nag-aaral. Hindi ibig sabihin pag nahihirapan sa pag-aaral, nahihirapan sa pagtetest, kulelat na, bagsak na. The struggle is part of the journey of learning. Di po ba? Ganyan din po, pag nagkakaroon po kayo ng hindi pagkakaintindihan, nahihirapan kayo sa inyong pagsasama, in your relationship, in your love life, it does not mean that your relationship has failed already. Sadyang ganyan lang parte ng ating mga relasyon. Darating ang mga panahon na hindi pagkakaunawaan. Di po ba? At kung minsan, pag nalampasan mo yung misunderstanding, yung hindi pagkakaintindihan, pag nagkaayos na kayo ulit, mas tumatatag, mas lumalakas, mas lumalalim ang inyong pagmamahalan sa bawat isa. Di po ba? Ganyan din pag ikaw ay nagpapagaling. Halimbawa, napilay ka at mag-uumpisa kang mag-undergo ng physical therapy, mag-undergo ka ng rehabilitation sa iyong katawan. Yun lang, tatayo ka, napakahirap, napakasakit, ini-stretch mo lang ang iyong kamay, ang iyong paa. Sumisigaw ka sa sakit. It's very painful. You are struggling. But does it mean that you are dying already? Hindi. You may be struggling, it may be painful, but it does not mean that you are losing already. Minsan nga, yung sakit ay sinyalis na buhay ka pa. Amen? Pag wala ka ng nararamdamang sakit, anong ibig sabihin? Patay ka na. O yung parte ng iyong katawan, namamatay na. Matakot ka. Pag wala ka ng nararamdaman na sakit sa iyong pangangatawan, matakot ka. Pag wala ka ng nararanasan na paghihirap, pagsubok sa iyong buhay, ibig sabihin, paunti-unti namamatay ka na, pumapanaw ka na, nawawala ka na sa buhay na ito. And even in our history of salvation, you would see that suffering, struggling is part of God's plan. Hindi inaalis ng Diyos ang paghihirap, lalong-lalo na sa mga sinusugo niya. You cannot call yourself an apostle. You cannot call yourself a saint if you are not experiencing suffering and struggles in your life. Alam natin ang kwento ng mga apostol, ng mga ibang martir, kung paano nila inalay ang kanilang sarili para sa pananampalataya. Lalong-lalo na maalala natin ang kwento ni Santiago na kung saan pumunta daw siya sa Espanya para ipangaral, ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. But even if that he was doing his best, he struggled with little to no success. Wala daw tagumpay. At ganyan po ang kanyang iniisip. Susuko na ba ako? Babalik na ba ako doon sa Jerusalem? Kahit na anong gawin ko, walang nakikinig sa akin, wala akong nako-convert, wala akong napapagbago. Yan daw po ang kanyang iniisip. Yan ang kanyang pinagmumunihan habang siya daw po ay nagpapahinga dito sa isang poste. Pero
habang gumagawa siya ng desisyon na gusto na niyang umurong, sumuko, bigla-bigla nagpakita daw ang mahal na ina sa kanya. Mary, encouraging him. Mary appeared at the top of that pillar. Buhay pa si Maria, naramdaman niya ang paghihirap, the struggle of St. James. That is why she appeared to him. Pinapalakas ang kanyang loob. At dahil po dito, hindi tumigil si Santiago. Pinagpatuloy niya kanyang misyon. Ano po ang naging bunga? Ang Espanya. Naging napakalalim ng kanilang debosyon sa Panginoon. Kumalat ng husto ang pananampalataya doon sa Espanya hanggang nakarating sa atin dito sa Pilipinas. Hindi kinatutuwa ng Diyos ang mga taong takot sa paghihirap. Tingnan niyo po, dito din sa ating nabasang ebanghelyo, kinakagalit ni Jesus ang mga Pariseo na kung saan pinapabuhat lahat ng bigat sa mga tao. Pero sila, wala silang ginagawa. Hindi masaya ang Diyos kapag nakikita niya na ikaw ay nagtatamad-tamad. Hindi masaya ang Diyos na kung saan ikaw tinatakasan mo ang hirap ng buhay. Gumawa po sila ng isang eksperimento. Kumuha po sila ng mga daga, nilagay po sa kulungan. Binigyan ng napakaraming pagkain. Nilagyan po na magandang tulugan yung mga daga. Ang tanong, ano kaya mangyayari sa mga dagang ito na kung saan masarap na masarap ang kanilang buhay at wala po silang predator, walang maghahunting sa kanila, walang kakain sa kanila, walang pusa, wala silang kaaway. Kung maganda ang buhay nila, ano kaya ang kahihinatnan nila? Alam niyo po, nangyari. In the months that followed after, oo, dumami po yung mga daga dahil napakaganda ng kanilang buhay. Busog na busog, wala silang problema. Pero after some time, paunti-unti po namatay ito pong mga daga. Bakit? Kasi nawala po yung paghihirap. At dahil wala na yung paghihirap, parang wala na silang pag-asa, wala silang panaginip, walang drive, motivation para mabuhay. Parang araw-araw, magkakamukha na lang. Gigising, kakain, matutulog. Tingnan niyo po yung daga. Naramdaman din niya, ano pang kahulugan ng buhay ko? Kung ganito lang, paulit-ulit ang aking ginagawa, ang aking buhay. Walang kakwenta-kwenta. Please remember this. When we are struggling, first it means that God is telling us something. May aral na tinuturo ang Diyos sa atin pag tayo ay nahihirapan. But secondly, when we are struggling, it is a sign of life. When there is pain, that is a sign of growth. Di niyo po ba napansin? Pag tumutubo yung ngipin mo, di ba ang sakit? Tumutubo, nasasaktan ka. Bakit? Lumalaki, tumutubo. Ganyan din sa ating buhay. Pag nasasaktan ka, pag nahihirapan ka, isipin mo na merong lumalago. Isipin mo na ikaw ay umaangat, umaasenso sa iyong buhay. Kaya nga, imbis na ikaw ay magreklamo, pasalamat ka sa Diyos. At huwag kang mag-alala. Pag nakikita ng Diyos na malapit ka ng sumuko, nagpapakita siya sa iyo. Magpaparamdam siya sa iyo. God will encourage you again.